pong matutunan dito po sa Book of Revelation na last week po ay ating napag-aralan ng mga introductory on the Book of Revelation, chapter 2 and 3. At we are dealing with the seven churches. Kaya nga po ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa prophetic insights on Ephesus. So ano po ang mga matutunan po natin dito ay ito po ay talagang napakahalaga po sa atin bilang iglesia ng Panginoon. The church that had forsaken its first love. So kung ano po yung mga leksyon dito, prophetic lessons from the seven churches, what is our connection as Seventh-day Adventist? So yun po yung ating nais na matutunan po rito at tulungan po tayo ng Panginoon sa ating pong pag-aaral. Para po sa ating mga taga-subaybay sa Facebook po, ay kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay patuloy na sumusubaybay po dito sa ating online study. And we are happy to announce that we will be dealing with the seven churches. And I hope that we can learn and God will guide us as we go through with our lesson today. Okay. Now, para po sa ating prayer thought, before we begin, bago po tayo mag-umpisa at magpatuloy po ng ating pag-aaral dito sa Book of Efeso, ay nais po natin na bigyan po ng inspirasyon ng bawat isa sa atin na nang sabi po rito ah, sa isang kasulatan sa Review and Heralds. Ano? At actually, pinaiksi ko po yan na kung saan ay atin lang po sinumarize. Ngunit ito po yung babasahin ko ay Tagalog. Ano? Mula doon sa Review and Herald, March 22, 1887. Ito po ang pagkasabi, ang isang tunay na pagbabagong espiritual sa ating kalagitnaan ay ang pinakadakila at pinakapinag-aalinlangan na pangangailangan po natin. Ang pagsisikap na ito ang dapat maging una nating gawain. Kailangang magkaroon ng masigasig na pagsisikap upang matanggap ang pagpapala ng Panginoon. Kaya nga po talagang kinakailangan po yung pagsisikap hindi sa ating sariling kakayanan kundi ilagak natin po sa ating Panginoon. Sabi pa po rito, ah, hindi dahil ayaw niyang ipagkaloob ito sa atin, kundi dahil hindi tayo handang tanggapin ito. So ibig sabihin mga kapatid ay ang Panginoon po ay talagang handang magkaloob po sa atin ng kapangyarihan na kung saan ay ang pagpapala po ay ating matatanggap. Nasabi nga po dito, kailangang magkaroon ng masigasig na pagsisikap upang matanggap ang pagpapala ng Panginoon. Hindi dahil ayaw niyang ipagkaloob ito sa atin, kundi dahil hindi tayo handang tanggapin ito. So tayo po dapat ay handang tumanggap, ano? Siya po ay handang magbigay sa atin ng pagpapala, ngunit tayo mismo ay hindi po handa. Kaya nga po ay atin pong pagyamanin sa ating mga puso ng Panginoon po ay magbibigay na kalakasan at tagumpay po sa atin. Sabi po rito, ang ating Ama nasa langit ay higit na handang ipagkaloob ang kanyang Espiritu Santo sa kanila na humingi sa kanya, higit pa kaysa sa isang makalupang ama na nagbibigay ng mabuting kaloob sa kanyang anak. Ngunit, ito'y ating bahagi sa pamagitan po ng pagtatapat, pagpapakumbaba, pagsisisi at taimtim na panalangin upang matupad ang mga kondisyong itinakda ng Diyos upang matanggap natin ang kanyang pagpapala. So napakaganda mga kapatid na sinasabi po rito, the very first work of Christian is to be reconciled to God. Na kung saan mga kapatid, ang pag-ibig po ng Panginoon ay dapat po siyang magtagumpay sa ating mga buhay na maranasan po natin ang
kabanalan at dalisay na buhay na nais ng Panginoon sa atin. Kaya ang focus po ng ating panalangin ay yung spiritual revival, yung paggising po natin sa katotohanan na kailangan po natin ng Panginoon na ma-renew ang ating buhay daily, na kung saan ay we ask the Holy Spirit na siya po ay tutulong sa atin para mapanumbalik po kung ano man ang nawala sa atin, because we will be learning from the experience of the Ephesus Church, na kung saan ay dito po ay ating hilingin sa Panginoon na tulungan tayo ng Panginoon na tayo gabayan. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na sa langit ka, kami po ay lubos na nagpapasalamat muli na kami po ay inyong tinipon virtually, na nais namin, Panginoon, na kayo po ang siyang mamayani sa aming mga buhay, na ang pagbabago nawa ay mangyari sa amin, Panginoon, hindi sa aming ah, katalinuhan o kalakasan, kundi manggaling lamang sa inyo, Panginoon. At salamat sa katiyakan na kayo po ay magbibigay at maglalagay po sa amin ng tagumpay. Kami lamang po ang nagnanais or ang umiiwas sa mga bagay na ito. Ngunit, Panginoon, sa araw na ito, amin pong inihiling, buksan ang aming mga puso at isipan upang ang aming matutunan sa hapong ito ay maging kalugod-lugod at kaaya-aya po sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, sa inyong pagtanggap sa amin at ganun din po sa pagpapalang aming tanggapin sa mga oras na ito. Ito ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa ating pagpapatuloy na kung saan ay ang purpose po, ang layunin nitong ating pag-aaral ay upang ating malaman po ang mensahe, na kung saan ay ang pag-aaral na ito ay naglalayong ihayag ang prophetikong mensahe sa Iglesia ng Ephesus, na ito ay natala sa Apokalipsis Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 7. Ayon sa Biblia po, ang espiritu ng propesya at espiritu ng hula at ayon po sa mga kasulatan ay atin pong matunghayan na mayroon pong panawagan, ano? Dito po sa ating matutunan sa Book of Revelation, especially po dito sa mensahe para po sa Iglesia ng Efeso, ay ito ay panawagan para maalaala natin, and then magsisi po tayo at bumalik sa pag-ibig at debosyon na kung saan ay nasa kay Kristo. Na ang layunin po nito ay maunawaan natin na yung historical events and prophetic na significance o pagka-importante po ng kasaysayan po ng Iglesia ng Efeso. And then we need to recognize the danger of losing, na mawala po yung una nating pag-ibig sa ating Panginoon. At examine din po natin kung anong warning na ipinagkaloob po ng Panginoon, bagamat ang Iglesia ng Efeso po ay kaaya-aya, kakit-akit, ngunit ay nawala po ang kanyang unang pag-ibig. Kaya nga po, i-claim natin na we will be having this food that was given by God through the experience of the Ephesians. Okay, so ito po yung layunin natin, na bumalik nawa yung kung tayo po ay nawalan o naiwanan o na kalimutan natin ang una nating debosyon sa ating Panginoon. Ito na po ang pagkakataon upang ating balikan po at idalangin sa Kanya na tayo po'y tulungan. Okay, now, dito po sa mensahe ng taga-Epeso, may mga bagay po na kung saan ay dito sa introduction pa lang ni Kristo, ay sabi nga po rito, "These things saith he that holdeth the seven stars." Nahawak po ng Panginoon ang itong mga leaders, especially po na tinawag mo ditong star, na liliwanag sana. At ito po ang nais ng Panginoon na mangyari sa kanyang iglesia. Ngunit itong mga iglesia ay maliban lamang na ang mga leaders, the angels of the churches,
will repent and do what has been the counsel for the churches, they will actually receive the reward. Kaya nga po, Christ is walking in the midst of the seven golden candlestick. Ibig sabihin na sumusubaybay po ang ating Panginoon sa pamagitan po ng kapangyarihan ng kanyang banal espiritu na kung saan ay ito po ang nagbibigay comfort para sa mga iglesia. Okay. Christ present himself as the one who upholds his church and he is always present among his people. Kaya wala po tayong ipag-aalala dahil ang Panginoon po ay kasalukuyang nandyan pa rin. Bagamat makikita po natin na nandyan po yung mga pagsubok na dumarating, ay ganun pa man ay nais ng Panginoon na tayo po ay manampalataya na siya po ay nasa kagaligitnaan ng iglesia. Okay? So dito po ay makikita po natin na ang seven stars na representing the leaders of the churches. At ito nga po ay yung candlestick dito na ating pong pinag-aralan ay nagsisimbolo po siya sa pitong iglesia na yan po ay tinuro na last week na kung saan itong seven churches are literal churches na nangyari po sa Asia Minor, na kung saan ay atin pong binaybay ang geographical location nito na kung saan ito po ay tunay na pangyayari po sa mga iglesyang tinukoy. At ito po ay may universal application din po. At atin pong matunghayan dito na itong iglesia ng Efeso ay kapuri-puri. Ngunit ganun pa man mga kapatid, ay mayroon pa ring puna na kung saan ay iniwan niya po ang kanyang unang pagmamahal. Ay minsan po, ganun din po ang nangyayari sa Kristiyano sa ngayon. Na kung saan ay para bagang nawala yung una niyang kasigasigan sa kanyang pananampalataya. Kaya nga po itong aklat ng Revelation ay hindi lamang po siya kasaysayan, kundi ito po ay propesiya na kung saan ay ating matunghayan na dito po sa introduction pa lang ni Kristo ay nagsusubaybay po ang ating Panginoong Yesus na siya po ang nagbibigay sa atin ng tunay na kasigasigan dahil nandun po ang kanyang gabay sa pamagitan po ng mga minsay na kanyang inihayag kay John. Dito po sa pangalawang punto dito, Christ commendation. Mayroon pong kagandahan ang iglesia ng may kapuri-puri po siya, no? Na ang kanilang paggawa, pagtitiis, yung pagtanggi sa mga huwad na apostol, dahil sa panahong yun, mga kapatid, ay meron pong mga huwad na apostol na ito'y tanda ng talagang struggle, ano? Na kung sana itong Epeso ay napakalapit po siya sa dalampasigan, ano? At doon po ang nagdadak yung mga barko na kung saan ay sa commercialism, katulad po sa Corinto as well. Na sa Corinto, mga kapatid, mayroon po siyang isthmus. Yung isthmus ay parang pantalan po siya na kabilaan ay nandun yung barko na dumadaong po. So ito po yung kalagayan ng Epeso na may hamon po sa mga doktrina na pumapasok. Ngunit ang katapatan po nila ay nandyan. Kaya nga po tinawag silang kakit-akit. Ngunit ito po isa sa mga komendasyon na kagandahan po na kaugalian ng mga taga-Epeso na sila po ay kay nice-nice, hardworking, mayroong pagtitiis at talagang masigasig po sa katotohanan. Ngunit they tested false teachers and rejected evil. Yan po yung mga commendation dito. They hated the deeds of the Nicolaitans, na kung saan which represented the compromise and corruption in doctrine. Na kung saan mga kapatid ay kinamuhian po nila ang mga gawa ni Nicolaita. Atin pa po yang magdagdagan sa ating pag-aaral
mayroon din po akong inihanda po na ah, pag-aaral tungkol po sa great controversy among the churches, among the seven churches. Natin po yung mapag-aralan after po natin maisa-isa itong mga iglesia na atin pong pinag-aralan. So, dito po ay makita natin na may komendasyon, may kagandahan. Ngunit mayroon din pong tinatawag nating pagsaway, ano? Ito po yung sunod, ano? Christ rebuke. Ano po ba yung rebuke ni Kristo dito? Dahil si Kristo po ang naghayag kay John patungkol po sa kalagayan ng iglesia ng Efeso. So ito po yung pagsaway na mabasa po natin sa versikulo 4 na ngunit mayroon akong laban sa iyo. Oh. So, nevertheless, I have somewhat against thee. Somewhat against thee. Bakit po mga kapatid? Because thou hast left uh, thy first love. Ito po ay pala yung pagsaway, ano? Na nakita po na iniwanan o iniwan ang kanyang unang pag-ibig. Na ito po ay nagbigay kulay salib na puti, ano, na bahiran po ng talagang nawala yung tunay na pagkaputi nito. Okay? So nawala sa kanila ang unang alab, pag-ibig at malalim na debosyon kay Kristo. So ito po ay isa sa warning na kung saan ay maaring nangyayari din po sa kasaysayan. At kahit po sa atin, kaya ano po ang koneksyon natin dito? Mayroon po mga kapatid, dahil naranasan din po natin na sa umpisa ay medyo maalab tayo, mabilis. Talagang ang pag-ibig natin sa paglilingkod ay nandun. Nandoon yung umiidlab, yung ating talagang kasigasigan. Ngunit pagkalipas ng ilang taon ay nawawala. Ano? Kaya nga po ay ito po yung kasaysayan po ng Iglesia ng Efeso, isang kapahayagan na dapat alalahanin po natin. Ano? So despite their strong doctrinal stance, they lost their passionate love for Christ. Yan po mga kapatid, karamihan po. Especially dito rin po sa present truth, mayroon po silang mayroon pong kasigasigan umpisa pero kalaunan mga kapatid ay nawala po yung unang pag-ibig. Kaya nga po ito ay paalaala sa atin na dapat po ating matutunan ang mga mensahe sa mga iglesia. Kaya nga po atin ito pinag-aralan upang magkaroon po tayo ng makahulang pananaw sa iglesia ng mga Epeso. Una sa lahat mga kapatid, na bagamat kapuri-puri at yung kanais-nais na iglesia, ngunit mayroon pong pagsaway ang ating Panginoon. Their faith had become mechanical and routine rather than heartfelt devotion. Marami po sa ating mga Kristiyano sa mga Seventh-day Adventist na ganun din po mga kapatid. Para bagang ang kasigasigan, yun na lang ay mekaniko o mekanikal na ginagawa, pero ang unang pagmamahal, pag-ibig ay nawala. So ito po yung nais ng Panginoon na ma-acknowledge, ma-recognize po ng kanyang bayan, even in our church today, na sa umpisa ay makita mo ang sigasig, ano? Pero later ay nawawala po. Kaya nga po, ito ay mayroong warning. Ano pong warning dito? Babala sa versikulo 5, mga kapatid, ano? Christ called to repentance. There is a call na magsisi, na kailangan po mga kapatid kanyang alalahanin. Sabi nga po rito, remember, therefore, from whence thou art fallen. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. Dito po mga kapatid ang solusyon. Kung atin pong napansin na tayo po ay nawawala, ay tingnan po natin sa nakaraan saan po ba tayo nagumpisa. Ano? At magsisi at gawin mo ang mga unang gawa. Oh. So,
ang pagiging consistent, mga kapatid, na hindi ka ba ah, hindi mo iniwan yung una mong inimpasahan. At yan po, mga kapatid, yung talagang nais ng Panginoon na makita sa atin. Alam niyo, mga kapatid, ang unang pag-ibig ay yun po talaga yung talagang kailangan balikan. Na kung nawala man po yun, ay ito po yung solusyon doon. Balikan, alalahanin, kasi sabi nga po, we have nothing to fear for the future except as we forget the Lord has lead us in the past. Kaya nga po, balikan natin ang nakaraan na kung saan doon tayo naging masaya, doon po tayo nagkaroon ng kaginawaan, nandun po tayo nagkaroon ng kapayapaan sa ating mga puso. Kaya nga po, dalawa rito, ano? Dalawang R. Remember, reflect on the past love and devotion they once had. So ito po yung babala at panawagan po sa atin. Pangalawa po ay repent, magsisi, recognize the spiritual decline and turn back to Christ. Kaya nga po, hindi lamang ito applicable sa ibang mga iglesia, sa mga nakaraang mga iglesia, kahit nasa Epeso, ito po ay applicable din po sa atin. Kaya there is a connection para po sa ating mga Seventh-day Adventists. Kaya nga po ang title natin ay talagang ang ating tema for this series ay what is our connection? Is there a connection? Na kung saan ay we must learn the prophetic lessons of the seven churches because we are connected. Okay? Now, at sabi pa po rito, do the first work. Return to the genuine faith and love and service they had at the beginning. Kaya nga po, ang Laodicean, kahit yung Laodicean po i-relate natin, i-integrate natin, mga kapatid, yung kalagayan po ng Laodicean ay ito po yung kalunos-lunos dahil hindi niya po alam na uh, miserable pala siya. Hindi niya alam na nawala siya. Itong Ephesian, mga kapatid, ay masigasig sila. Ibig sabihin, nandun pa rin, ano? Pero nawala lang konti o nawala po yung kanilang love, pagmamahal. Okay? At kaya nga po ay dapat po sila magumpisa o babalik doon sa kaniyang pinanggalingan. Kung ano po kung saan po naging masigasig at kung saan po na ang pagpapalang Diyos ay nandoon at talagang ipakita po ng Panginoon yon sa atin. Okay, now, ano pong warning? May warning po at saka may promise naman. Ano? Ang warning po dito, mga kapatid, ay uh, ang magtagumpay, okay? Or else. Uh, so mayroon pong warning, no? Christ's warning is what? Or else I will come unto thee quickly. So kung atin pong pansinin dito, kung ito po ay karanasan ng mga Ephesian at that time, ang tanong, mga kapatid, ay dumating po ba si Kristo? Quickly. Kasi darating siya. Ano? Na kung saan ay sabi niya, kung mananatili kang naiwan o nawala ang iyong pagmamahal, pag-ibig, ay darating ako sa iyo. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroong kaparaanan ng Panginoon na siya'y dumarating na hindi natin alam. Yun po yung tinatawag natin na coming as a thief in the night. Yun po, mga kapatid. So hindi po siya nangangahulugan ng second coming or kanyang pagdating physical, kundi yan po ay isang babala na kung saan ay darating siya sa paghukom na hatulan po tayo. Maari na pagkamatay mo ay mawala ka ng lubusan. Maari din naman, mga kapatid, na yes, mamatay ka, pero ngunit may pag-asa pa man. So, darating po yung kanyang paghukom na kung saan ito po yung
tinatawag nating coming as a thief, na kung saan or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place except thou repent. So, yun mga kapatid, yung Epeso, ang karanasan po nila ay nawala, nawala sa kanila. Bakit po? Yun po ay magkaroon na po ng aplikasyon sa historical or sa universal people of God, na kung saan ito nga po ay nagpatuloy, it will progress until God's people will succeed. At alam natin mga kapatid, lahat po sila ay nagkaroon ng failure. Ano? Bakit po mga kapatid? Bagamat sabihin natin namatay sila, pero ang kanilang kamatayan mga kapatid, kung sila'y naging tapat at namuhay po ayon sa mensaheng pinagkaloob sa kanila, ay sila po ay atulan at mayroong verdict that they will have life even they die, mga kapatid. Ngunit may mga tao po na siyang makaranas ng promesa. Dahil kaakibat po ng warning, ay mayroon pong promise. Ano pong warning muna? If they do not repent, their light or church will be removed. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life. So mga kapatid, ito ay promise ng Panginoon na sa kapanahunan po ng literal na Israel o na Epeso ay hindi po natupad, di po ba? So ibig sabihin mga kapatid, itong promise na ito ay nagpapatuloy hanggang sa atin ngayon. So it is connection of the Seventh-day Adventists sa Epeso. Dahil we are also actually wanted to be a part of those who will be saved and will eat. Okay? Will eat the tree of life. Because nandoon po yung buhay na walang hanggan. Sino po bang hindi nagnanais ng buhay na walang hanggan? So therefore, mga kapatid, ang kasaysayan ng Ephesian Church is actually now a connected promises na para din po sa atin. Okay? So, ang sabi po rito, to him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Hindi po yan natupad sa kapanahunan po ng Ephesian Church. Ano? So, namatay po sila. Hindi po sila kumain. So, nawala po sila. Ngayon, sino po ang magtupad niyan? Walang iba mga kapatid, ang mananatili at yung special company na ililinisin po ng Panginoon. Kaya tumbok niya po mga kapatid yung 144,000. So yan po ang connection na kung saan there is a prophetic insight on the Church of Ephesus na applied po sa bayan ng Diyos in these last days. Because those who will actually eat the fruit of life or the tree of life. Ano pong tree of life? Hindi ka na mamatay. You will have eternal life. Yung mga tao sa kasaysayan po ng Efeso na sila'y nagtagumpay, yet namatay po sila, mayroon pa rin pag-asa po mga kapatid. So ibig sabihin, there is actually a promise that will be fulfilled to them in spite of the fact that they experience death, but there is hope for them. But there will come a time that there are people who will be translated without tasting death. And that is the 144,000. So those who return to their first love and remain faithful will be granted eternal life. Kaya po, ito po ay applied sa atin na ang mananatili na maging tapat at bumalik sa kanilang kasigasigan, sa kanilang unang pagmamahal sa Panginoon, ay makatamo po ng buhay na walang hanggan. Okay?
So yan po ay napakagandang lesson para sa atin, ano? Na kung saan ito po yung pangako ng Panginoon sa atin. Now, atin pong tunghayan kung ano po ang sinasabi ng Espiritu ng hula. Okay? Dahil mayroon po tayong regalo ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Our Seventh-day Adventist actually, mayroon pong regalo na ipinagkaloob. Ngunit bago pa man ito tingnan mga kapatid, mayroon pong significance ito nasa kasaysayan. Okay? Itong history, actually itong the Apostolic Church, ito po yung Apostolic Church na Efeso, represent the first phase of the Christian era. That is Apostolic era, mga kapatid. So that will be in the history of the churches, ito po ay nagmula 31. Okay? Dahil ito po ay patungkol sa Christian churches, alam po natin mga kapatid, Christ died. Okay? That was actually 31 AD, na kung saan he was actually crucified. And mula noon ay nagkaroon po ng mga Kristiyano. Okay? So yan po mga kapatid ng umpisa 31 up to 100 AD. Na kung saan this is actually the Apostolic Church na tinignan po natin sa kasaysayan na kung saan ito po ay buhay pa yung mga apostol, na kung saan Ephesus represents the first phase of the Christian era. Yan po ang unang bahagi po ng Kristiyano. Okay? Na kung saan sila tinawag na Kristiyano because they are following or the disciples of Jesus Christ. It was founded by the apostles and known for strong faith and labor, but they had lost their love. Yan po ang kanila lang problema, no? Over time, some began losing their first love, turning Christianity into a routine rather than a relationship. Parang naging routine na lang, mga kapatid. Marami sa atin ngayon, mga Seventh-day Adventist, na para bagang routine lang. Bakit kung sinabi na routine? Pag Sabado, punta ng church, ganun lang mga kapatid. Wala na yung tinatawag natin na bago ba yung mayroon pong kasigasigan na kung saan ay naging routine na lang siya kasi I need to do this, I need to do that, pero para bagang wala ng relasyon. Ang may relasyon sa Diyos, mga kapatid, ay patuloy na lumalago. Lumalago saan? Sa pananampalataya, sa kanilang pagkilala sa katotohanan, na lumalago rin po sila sa kanilang nalalaman dahil nag-aaral. Ayan. Kaya nga po, hindi dapat tayo maging kontento lang. Dahil ang kalagayan po ng Laodicean is kontento na po sila. Para bagang tama na. Tama na yung 28 fundamental doctrines. Ito na yung kung wala na dito ay iba na yan. So yun po mga kapatid, yung isang talagang napakasaklap na kalagayan po ng iglesia na kung saan ay they are just living a routine life as Seventh-day Adventist without growing. Ano pa po ang anong purpose ng ating dinagdag na kwan mga kapatid, may dinagdag doon sa ating fundamental doctrines, di po ba ay 27 dati. Okay? Dinagdagan po ng isa. At alam niyo po yun, kung ano po yun? Ha? Ano po yun? Growing in Christ. Yung dinagdag mga kapatid ay growing in Christ. Pero ang tanong sa atin mga kapatid, are we growing in Christ? Kung tayo po ay nag-grow kay Christ, it was actually inserted into that 11th chapter. Nasa 11th chapter po yan ng ating doktrina. The 28 fundamental doctrines of our Seventh-day Adventist Church. Pero karamihan sa atin mga kapatid, tanungin mo kung anong dinagdag na doktrina, hindi alam. So paano po siya nag-grow kay Christ? Nang dinagdag po na doktrina sa ating fundamentals ay growing in Christ.
If we are growing in Christ, then our knowledge of Christ will also be increasing. Tayo rin po ay lumalago sa ating pagkakilala at sa katotohanan as well. Dahil ang truth po ay progressive. Kaya nga po tayo ay nag-aaral ng prophetic insights para makita po natin yung pananaw na kung saan ay makahula. Dahil we are a prophetic church. We have a gift of the spirit of prophecy. Okay, dito na po mga kapatid tayo sa spirit of prophecy. Kung ano pong sinasabi ng spirit of prophecy patungkol po sa Epeso. Kung ano po ang connection natin bilang Seventh-day Adventist, mga kapatid. Una, the danger of losing first love. Ayon po sa Desire Wages page 280, sabi po dyan mga kapatid na a legal religion, ito po yung nangyayari ngayon eh. Parang legalistic na. Pag hindi po gawin ito, ganito, ganyan, yan po yung talagang naging kalungkutan na nangyayari po sa iglesia. Nataglay nilang katotohanan, ngunit nawala ng pag-ibig. Kaya dangerous po yan. Na pag nawala yung kanyang unang pag-ibig, ay mga kapatid, ay bagamat balik-balik lang sa church, parang routine na lang siya mga kapatid. Wala na yung unang init ng pagmamahal. So a legal religion can never lead souls to Christ. Kaya marami pong mga baguhan sa atin mga iglesia na baptize. Pagkakita nila doon sa church, mga kapatid, ay nawawala na kasi hindi nila makita ang tunay na pag-ibig. Ganon din sa present truth believers, mga kapatid, na kung hindi na po makita ang pagmamahal, ay mga kapatid, maari na ang unang pag-ibig ay nawala na rin. Dahil kung tayo nagmamahal kay Kristo, ay ito rin po ay magpapalapit sa atin sa bawat isa. Because when each one of us are coming towards Christ at the center, then we will be closer to each other as well. Ang sabi pa mga burito, when fasting and prayers are practiced in a self-justifying spirit, they are abominable to God. Minsan mga kapatid, ito po yung nangyayari sa mga iglesia. Kaya ito po ay babala din sa atin. Christianity must be what? Driven by love, not mere duty. Yan po ang karamihan na nangyayari ngayon. Kaya anong connection natin dyan? We need to be aware, mga kapatid, na ito pala ay dangerous na kalagayan po ng ating iglesia, na kung saan ang unang pag-ibig nila ay nawala at ito po ang nais ng Panginoon na ibalik. Okay, returning to the first love, there is nothing that Satan fears so much as that the people of God shall clear the way by removing every hindrance, so that the Lord can pour out His Spirit upon a languishing church. Kaya nga po nais ng Panginoon natin pong maibalik ang tunay, ang una nating pag-ibig upang maging maging masigasig. Dahil ito lamang po ang kinatatakutan ni Satanas na mangyari po sa iglesia. And there will be a revival. Ang revival, mga kapatid, ay pagkagising sa pagkatulog. No? Na kung saan ay revival comes when believers remove barriers and return to God. Ang tanong lang dito, mga kapatid, how can you remove the barriers? With your own power? No, you cannot do that. It's only by the power of God. Kaya we ask the Lord for power. That we ask the Lord, Lord, help me, because I cannot carry this. I cannot overcome this. You only can give me power so that I can overcome and become like you. Walang tao, mga kapatid, na patay, no? Dahil we are dead to sin, because we have that nature, likas na makasalanan, at ang ating pag-asa ay kay Kristo, na siya po ang ating
talagang nagbibigay po ng kapangyarihan. So the reward of overcomers for overcomers, mga kapatid, to eat of the tree of life is to receive eternal life. Kaya nga po ang katuparan ng mga pangako ng Panginoon, kung hindi man po natupad sa unang mga Hudyo, sa unang mga Kristiyano, ay matutupad po yan sa kanyang iglesia in these last days. Kaya nga po, dapat makita po natin ang koneksyon nitong mensahe sa Efeso because it has a significant connection in our days today. Na kung tayo po ay nakaranas na para bagang nawalan ang ating kasigasigan, ang ating init sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, balikan po natin yung una. Kung saan ay nais ng Panginoon na mangyari yon bago pa man mahuli ang lahat. Okay? So overcoming leads to eternal life in God's kingdom. Dahil magkaroon po ng pagtatayo ng kanyang kaharian na yun po ay maabot natin yung pangatlong estado ng kaligtasan. Alam to natin mga kapatid sa ating mga serye, natin po diniscuss yung tatlong estado, stages or phases of our salvation. At yun din po ay nagsasalarawan ng tatlong estado ng kaharian ng ating Panginoon. Una, ang justification by faith. Ang pag-aaring ganap na para bagang di nagkasala dahil binura po yan ni Kristo dahil siya po ay nabayubay sa krus sa Kalbaryo upang tayo'y ma-justify. That is imputed righteousness. Tayo ay pinagkalooban ng katwiran bagamat hindi tayo matuwid. Ganun po mga kapatid yung justification. Inaring ganap ka na para bagang di nagkasala dahil si Kristo po ang merito niya ang siyang pinagkaloob sa atin. Ayan po yung justification. Yan po yung tinatawag nating kingdom of grace. Biyaya po yan ng Panginoon, kaya wala tayong ipagyayabang. Yan po yung sabi ni San Pablo sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9 na kung saan ay we are saved by grace that no one could boast. Wala pong makapagyayabang na ako, kundi ito po ay lahat gawa ni Kristo na siya po ang nagbigay sa atin, nag-offer sa atin ng salvation. Okay? So, overcoming leads to eternal life in God's kingdom. God will establish a kingdom. Ang una ay kingdom of grace. At hindi naghinto doon mga kapatid. Dahil ang ating kaligtasan po ay progressive din. Habang may buhay, sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 2, verse 14 and 15, mayroon pang mga taong nangangawala. Ibig sabihin, nandyan na, pero nawawala pa. Dahil hindi nagpatuloy. So, we don't believe in once saved, always saved. Because ang kalagayan po natin mga kapatid, we are still in a progression of salvation. Nasa kailangan makaranas po tayo ng pangalawang estado or the second phase of our salvation, which is sanctification. Yan po yung sinabi sa John 17:17. Nasabi doon, sanctify them by the truth. Thy word is truth. Ang tanong mga kapatid, kung dumating ang katotohanan sa atin at kung hindi natin tinanggap, can we be sanctified? No. Therefore, mga kapatid, you will be forfeiting your salvation when the truth is rejected. Kung ang katotohanan ng Panginoon na kanyang binigay sa ating iglesia ay hindi po tinanggap, mga kapatid, ay pariyo lamang ating tinanggihan si Kristo. Because Jesus said, John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Once the truth is rejected, then you are rejecting Christ. Kaya nga po, reward to the overcomer. We need to overcome self because we need to acknowledge that there is
still truth that God reveals. Sabi noon, na kung saan ay, sabi nga po ay, ang pangako po ng ating Panginoon, pupunta ako doon. Ibig sabihin, He will go to His Father. At when He will go to the Father, He will send who? The Holy Spirit. He will send the Holy Spirit. Hindi ibig sabihin mga kapatid na yung Holy Spirit ay siya na rin yun. Dahil mayroon po ngayong mga Adventist na naniniwala po sa Trinity. Dalawa lang. Because ang Espiritu daw po ay Espiritu ng Diyos at Espiritu ng Anak na kanilang pinadala dito. Yun po ang kanilang paniniwala, Trinity. Ngunit mga kapatid, pag sinabi natin, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, that is definite article that says these are distinct, may distinktibo na pagkakilanlan ang pagka-Diyos. Kaya nga po, di tayo naniniwala sa Trinity. Tayo po ay naniniwala sa Trinity. Tatlong persona sa isang pagka-Diyos. Na kung saan mga kapatid, yung proseso ng kaligtasan ay mayroon pong sanctifying power. Na tayo po ay mapapabanal sa pamagitan po ng katotohanan. Kung tinanggihan po natin yung katotohanan ng pagka-Diyos, na may tatlong persona ang pagka-Diyos, mga kapatid, we forfeited the salvation that God is offering us. So yun po mga kapatid, yung pangalawa. Ang pangatlo po, ang pangatlong estado ng ating kaligtasan, mga kapatid, sa Matthew 10 verse 20 and 22, 23, may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ang sabi doon, ang magpatuloy hanggang wakas ang siyang maliligtas. So that is where glorification, na you will be glorified because you will be what? Presented. Sabi ni Christ, mga kapatid, na sinulatan ni San Pablo, Ephesians chapter 5 verse 27, that I may present to myself a glorious church without blemish, without wrinkle, without spot. Yan po mga kapatid. Ibig sabihin, bago tayo haharap kay Kristo, mga kapatid, we are already glorious. His glory will be reflected to us, and that will be actually represented also in Revelation chapter 18, 1 to 4. Paano po magkaroon ng kaluwalhatian ang sanglibutan? That the earth will be lightened with God's glory through His people, when His kingdom of righteousness will be established on earth. Kaya nga po may paghuhukom. Dahil mayroon pong verdict. Mayroon pong tinatawag nating yung resulta ng hearing, resulta ng investigation, na mayroon pong verdict na when the judge will say, you will become righteous and you will become righteous. That is the establishment of the kingdom of righteousness, where righteous will reign on earth, na wala na pong makasalanan sa kalagitnaan po ng bayan ng Diyos. Yan po yung church triumphant na sinasabi po sa Acts of Apostles chapter 58, yung last chapter po ng Acts of Apostles. Church triumphant. So yan po mga kapatid, yung pangatlo na estado po ng ating kaligtasan. So glorious church, dahil darating po si Kristo. When His people are not glorified, they will be consumed by His glory. Yan po yung katotohanan dyan. Kaya nga po, there is a partial fulfillment of the establishment of the kingdom of glory. But the full, yan po yung ginagamit ng ating mga pastor, na there is a full establishment of the kingdom of glory when Christ comes in the clouds of glory. Kung sinabi mga kapatid na full,
Hindi po ba ibig sabihin mayroon pong partial? So there will be a full establishment of the kingdom of glory. But before that happens, His people will be glorified because they cannot face Jesus face to face unless His glory will be reflected upon them. Kaya nga po mga kapatid, reward for overcomers that they will have eternal life in the kingdom of God. Kaya nga po naniniwala tayo na may kaharian na itatayo ang Panginoon. Una na estado, tanggapin sa pamagitan ng pananampalataya ang kanyang biyaya at tayo mamuhay ng matuwid dahil tayo'y sumusunod. Ang pagsunod po natin ay bunga ng ating pagpasok sa kaharian ng biyaya. We have received the gift of salvation. Kaya sumusunod ka. Katulad po yan sa magnanakaw o mamatay tao na nabilanggo habang buhay. Ngunit ang presidente ay nagbigay po ng pardon. At paglabas niya sa bilangguan, ano pong gagawin niya? Di po ba sumunod? Susunod siya sa mga utusan. Dahil kung mahuli siya muli na gumawa ng labag sa kautusan, ay siya'y babalik sa bilangguan. Kaya we are no longer under the law, but we are under grace dahil biyaya po ang may hawak sa atin. Pero mga kapatid, ang nasa biyaya ay sumusunod. Yan po mga kapatid, dahil ayaw niyang maging under doon sa condemnation. Because if we disobey the law, then we are condemned. Yan po mga kapatid ang resulta niyan. So, pag sa ilalim tayo ng biyaya mga kapatid, we are obedient to the law. Because there is a connection with that mga kapatid. Once you disobey, you will suffer the consequence and the result, the punishment. So the church, mga kapatid, ito po yung sabi sa karagdagan po, no? Sa shepherd's run. Because we know that the shepherd is Jesus. John chapter 10 verse 11. He is the good shepherd. And Micah chapter 6:9 says, the Lord's crieth in the city. City is the church. And the man of wisdom shall know him. Makikilala natin mga kapatid ang shepherd na mayroon po siyang mensahe. Hear ye the rod. Yan po yung sabi sa Micah 6:9. Hear ye the rod. Pakinggan nyo ang tungkod. Ibig sabihin ng tungkod ay mensahe. Kaya nga po shepherd's rod. Ano? The church decline and call to repentance. Ito po yung purpose ng mensaheng ito. Now we have the prophetic insight na atin pong makikita that there is a need of repentance mga kapatid. Na yung the message to Ephesus is a warning to those who have left their first love and need to repent. Yan po ang kagandahan dito sa mensahe ng mga taga-Epeso. Nagpapaalala pala sa atin ito mga kapatid. Kaya nga po parang baliwala lang sa karamihan na hindi nagbabasa ng Revelation. Na ito po pala ay napaka-importante. Those who fail to heed the warning will be removed as a candlestick. Kaya nga po tayo ay nananatili na iglesia ng Diyos. Dahil candlestick dito mga kapatid is a church. So a loveless church will lose its place in God's Word. Kaya kung ang ating association, kung ang ating iglesia ay wala na pong pag-ibig, we lose. Nawalan natin ang ating title as a Church of God. Ano ngayon ang nangyayari sa iglesia mga kapatid? Pag ikaw ay mensahe ng present truth, palalabasin ka ng iglesia. Is that a lovely church? Kaya nawala na po ang pag-ibig sa iglesia. Kahit yung mga pastor, wala ang pag-ibig. So bagamat sabihin natin mga kapatid, kahit yung mga membro nga po dahil may karanasan po tayo, hindi po ako magsasabi ng ganito pag hindi po narin naranasan. Marami pong mga kapatiran
as I visit churches and become a church pastor, I've experienced that those people who are new converted in the church will say, no love here. There's no love. Walang pagmamahal, walang pag-ibig. Kaya nga po mga kapatid, a loveless church will lose its place in God's work. Kaya mawawalan po siya ng gawain. Hindi po siya ang tunay na nagdadala po ng gawain ng Diyos. Kaya kung hindi po nagdadala ng gawain ng Diyos, kaaya-aya po bang ating suportaran? Di po ba mga kapatid? You are supporting a loveless church, mga kapatid. Kaya nga po ito ay hamon sa bawat isa sa atin. Testing false teacher. The church at Ephesus was commended for testing those who claim to be apostles. Kasi sa kalagitnaan po nila ay may mga hindi tunay na tagapagturo dahil ang tinuturo'y mali. This work is still necessary today as false teachers continue to arise. Katulad niyan mga kapatid, sa mga present truth, sa mga sinasabi nilang reform, ay talagang nagtuturo ng mga iba't ibang klasing mga pagtuturo na ito po mga kapatid ay nagpapahayag lamang na there is still an efficient church message. Na ito po ay mensahe ay may kaugnayan po sa atin din. Okay? God's people must test all teachings by the Bible. Kaya wag natin basta-basta i-reject mga kapatid. Pag-aralan. Test all spirit. If it is of God, then support it. If it is not, then reject it. Just follow what is truth at mamuhay po ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. The overcomer's reward, only those who overcome will be granted access to the tree of life. Kaya yun lamang mga kapatid ay may kaugnayan tayo dito dahil tayo ay mananampalataya din. Kaya ang mensahe sa mga Ephesian ay mensahe din para sa atin, mga kapatid. So, faithfulness leads to eternal life. Kaya magiging tapat sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Ano pong makukuha natin dito? Key takeaways. Ito po ang ating natutunan sa ating pag-aaral ngayon. Bukas po ay may marami din sa Smyrna. Matutunan din po natin. Ephesus represent the early church that worked hard but lost its first love. Nagpapagal nga po, hard work. Talagang masigasig sa gawain pero naiwanan ang unang pagmamahal o pag-ibig. Christ calls for His people to remember. Remember what? Remember to repent. Return to true devotion, mga kapatid. The warning is serious. If love is lost, the church light will be removed. Ang liwanag po ay hindi na po talagang mawawala na po yan. The promise to the overcomer is access to the tree of life and eternal life, mga kapatid. So reflection po tayo mga kapatid. Bago tayo magtapos, there's a reflection here. Had I lost my first love for Christ? Tanong po natin sa personal natin na buhay. Nawala ko ba? O naiwanan ko ba? Hindi ko ba naalala? O nahulog ba ako? Tingnan natin mga kapatid ang ating buhay. Do I serve God out of routine? Or is my heart fully engaged? Ang atin po bang paglilingkod sa Panginoon ay rutina lang, pang araw-araw lang na obligasyon mo dahil kailangan mo? Or this is your heart engagement in the work na nandun pa rin ang puso mo na patuloy. Alam niyo mga kapatid, kung tayo po ay nasa gawain,
kahit ano pong ginagawa natin, kahit nung teacher po ako dito sa Thailand, ay nagbibigay ko po ng panahon ng pag-compile. Kaya marami po tayong magagamit na pag-aaral. Dahil those things that I have actually had been a work of during the time where I was a teacher. Nag-compile po tayo ng mga studies. Kaya nga po ito ay napag-aralan natin, di po ba? At yun po ay patuloy na pag-aaral po na kung saan ay nais ng Panginoon na rekindled. Kailangan magningas ang ating patuloy na paglilingkod po sa Panginoon. How can how can I rekindle my passion and devotion to Christ? So personal po ito na relasyon natin sa Panginoon. Sabi nga po rito, he that hath an ear, ang sino man may pakinig ay makinig mga kapatid. Let him hear what the Spirit said unto the churches. Na kung saan ito po ay mga mensahe sa mga iglesia na nais ng Panginoon na tayo po ay lubusang kumilala at magbigay po ng kaluguran sa ating Panginoon na nais ng Panginoon na ito ay mapa sa atin. Okay? So yun po ay dito po nagtatapos ang ating pag-aaral dito sa Prophetic Insights on Ephesus. Any reflection po? Any question? Kung mayroon po kayong mga tanong or mga comment, please do. Sister Susan? Nakikita ko po yung salamat po ipinagitan ng Lord yung sarili ko nung nagtuturo pa ako. Apo. Na meron ka pong delight na nakapagtuturo ka. Pero hindi po pala yun ang totoong pagtuturo. Dahil yung pag-ibig mo sa Lord ay hindi mo alam kung ano talaga ang kahulugan ng pag-ibig na yon dahil kalimitan ang nakikita ay ginagawa ko ito, gagawin ko ito dahil naglilingkod ako sa Diyos. Routine. Naging routinary na. Nagiging routine po at ako po yung nakakapunta sa mga churches. Na Nawawala po kayo, Sister Susan? At nalulungkot po ako pag nakikita ko yung mga salita. Saan si Kristo sa itinuturo? Yung pala po yung first love. Ano po? Opo. Yung alam mo, ipinalam sa iyo ng Diyos na yung first love ay hindi ikaw ang makikita kahit yung tao na iyong gagawing halimbawa. Si Jesus Christ ay nawawala sa bawat mensahe. Dahil ang tunay na Amen. pag-ibig sa Kanya ay para mag-glorify siya pag ikinagkasalita, para magbago yung nakakarinig. Pero balik po, wala po talaga sa church sa ngayong panahon kahit saan, kahit po sa Protestant, kahit sa born again, kahit po sa simbahan. Ito napakalaga yung first love ay mahag sa bawat sa at maidalangin ang ko po noon. Ang church nag-rate mo ang Okay, siguro sa signal ni Sister Susan nawala po siya. So patuloy po tayo mga kapatid. Any reaction, Sister Mary Ann po? Ang sa akin ba, parang mag-asawa yan pala, no? Opo. Na ginagawa mo ang tungkulin mo, pero hindi mo na siya mahal. Para na lang dahil nga asawa mo siya, gagawin mo ang mga tungkulin, pero wala nang pagmamahal, hindi ka na masaya. Parang routinary na lang nga. Ayan, oo. Basta apan lang, sige lang. Pero pagmahal. Walang pagmamahal. Oo. Ay, i-share ko lang ng sa akin,
pagkapagod na ako, tapos nakita ko yung mga anak ko na parang hindi na sila, pagod na rin sila. Hindi na lang kami nag-worship. Ginagawa ko na lang. Nag-pray ako. Hindi ko alam sa kanila kasi malalaki na sila, may mga pamilya na. Kasi pag inaano ko sila na mag-worship kami, na pareho na kaming pagod, yun na, yun, dyan ma-apply ko ang nagiging routine. Anong masasabi mo yan, brother? Yeah, ganun nga po yun na minsan na mga kabataan ay napipilitan lang dahil routinary na. Pero hindi na kwan sa kanila yung tunay na Oo. pagmamahal. Kaya sa atin, challenge yan sa atin, ano, kasi biktima rin po tayo. Nakakaranas po tayo ng mga ganyan. Kaya nga po pinalalahanan tayo na sige lang, patuloy lang kapatid, bangon. Kung tayo nadapa, nagkamali, nagkasala, nagkulang, ay balikan natin. Yun po yung paalala lang, huwag kalimutan. Kasi pag nakalimutan po natin itong mga Maganda bagay kasi, nito, wala na. maganda kasi na nag-worship kayo, inaano nyo yung mga binabasa nyo, na masaya ba kayo yun? May pagmamahal yun dahil masaya kayo na nag-share kayo ng kung anong gusto niyo i-share base sa binabasa. Amen. Opo. Yan lang. Sige po, maraming salamat po, Sister Marian. Sister Susan, nawala po kayo. Sorry po, nagpatuloy lang kami. Mayroon pa po kayong idagdag doon, Sister Susan? Kung narinig yung pong how to rekindle my passion and devotion to Christ. Paano po talaga magkakaroon ng ilaw at liwanag? Kailangan talaga po pala ay maliban na po talaga ng Diyos sa nasa simbahan. Kaya kailangan po ay makasulat ng pag-is pumapasa alam ng Lord kung sino talaga yung totoong matabang lupa doon. Kaya may is po talaga pagtsatsaga sa biyaya ng hindi po natin kaya. Pero Amen kaya po. ng Diyos hindi po tayo. Amen po. Oo. Okay, nawala muli Sister Susan. So, sayang makuan po yung signal niya. Okay, meron po ba mga kapatid? Meron pa kayong mga reaction? Okay. Kung wala na po, magtatapos po tayo ng ating pag-aaral ngayon at babalik po tayo bukas. At marami pa po tayo matutunan dito sa ating pinag-aralan po na prophetic insights on the seven churches. At bukas po ay mapag-aralan natin yung Smyrna. Okay? So, pasensya po Sister Susan na nawawala po kayo at static po yung signal ninyo. Opo, hindi po nawawala po talaga. Kaya purihin po ang Diyos na ako po yung nakapakinig sa pamagitan ng kanyang biyaya. Amen. Ngayon. Amen. Amen. Okay, so pasalamat tayo sa Panginoon, ano? At bukas po ay mayroon na kwan lang po tayo, 3 times a week lang po tayo. So any question at mga kwan po ay kwan po natin doon sa Facebook pa natin page. You can actually comment there, whatever. Okay? So sa pag-close po ng ating pag-aaral ngayon ay tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ay nangusap sa bawat puso na nawa ito ay mananatili na maging pagpaalaala po sa amin na kailangan po namin na i-consider ang mga bagay na aming ginagawa, na kayo lamang ang siyang may kapangyarihan na magtagumpay po kami sa aming buhay. Kaya tulungan po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran na nagsusubaybay po at maranasan po nawa namin ang tunay na revival and reformation
na ang inyong iglesia ay magkaroon po ng tunay na kaugnayan po sa inyo, na hindi lamang siya maging routinary ang mga activities namin, kundi ito po ay tunay na bukal sa aming mga puso't isipan, dahil kami po ay naglilingkod at nagmamahal po sa inyo na kayo ang siyang may-ari ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, at isa-isa niyo po kami sa pag-blessed, pagpapala po na aming matanggap. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. God bless. Amen. God Maraming bless. salamat Bye-bye. po. Bye-bye. See you tomorrow. Salamat din. God bless you. Bye-bye po. Bye-bye po. Po.